Ako po muli ang inyong Manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Ang vlog na ito ay patungkol sa Philippine law or isang batas na kung saan pinag-aralang maigi sa Kongreso, naging unanimous ang desisyon at ipinasa ito sa Senado at inaprubahan ng ating mahal na Pangulo at ayun boom, naging isang batas. Ang lumang batas na ito at ang bagong batas na ito at the same time, na sa aking palagay ay nagiging fair both parties sa ating mga mamamayang Pilipino at sa ating gobyerno. At ang batas na ito na tinutukoy ko, well, alam niyo na po lahat, ay ito yung tinatawag natin na SIMEPA Law or Capital Market Efficiency Promotion Act. Nabanggit ko kanina na sinabi kong luma at bagong batas. Bakit? Kasi itong SIMEPA Law na to ay na-implement na before. That was way back 1998. So ang tagal na. So alam natin ang batas na ito, SIMEPA Law, way back before, ay para lamang nakatutok lamang para sa mga masasabi kong short-term investors, short-term depositors sa mga bangko. So pag sinabi nating short-term depositors sa mga bangko, sa aking pagkakaalam, dahil ako mismo hindi ko pa naranasan to, I think minimum of 5 years. At pag sinabi nating long-term depositors sa bangko, 5 years and above. Ang pagkakaalam ko sa batas na to at ayaw kong magmayabang, yung SIMEPA Law nung unang panahon, tulad ng sinasabi ko, nakafocus lang sa mga short-term depositors. Ibig sabihin, merong nakapataw na 20% para lamang sa kanila. Ano yung 20%? Yun yung kabuoang interest income. Again, interest income sa ipinasok mong pera na nakalock-in within 5 years sa bangko. So ang pagkakaalam ko, halimbawa, kapag meron kang pinasok na 500,000 sa bangko, at nakalock-in yun within 5 years. So, consider na short-term depositors tayo. So, per annum, maaaring kumita ang pera mo sa bangko, yung principal na 500,000, na 30,000 pesos. Kapag ka-rate natin ng 6%. Dahil yun nga ang sinabi nila, 6%. So, kapag nakapag 5 years ka na, dahil nga nakalock-in ang iyong dineposit within 5 years, so yung 5 years na yun, times natin sa 30,000 pesos, so lumalabas na 150,000 pesos sa 5 taon. So yung 500,000 pesos na principal niya at yung interest income na makukuha mo ay 150,000 pesos. So ito na ngayon, pumapasok yung SIMEPA Law. Makakaltasan yung interest income ng 20%. So lumalabas yung 150,000 pesos mo, meron siyang 30,000 pesos na makakaltas. Again, we're talking here about interest income. Hindi yung kasama yung principal amount na hinulog mo sa bangko. Hindi yon. So, ibig sabihin, it gives us a knowledge that SIMEPA Law was already existed before, was already implemented before. Yun nga lang, nakafocus lang sa mga minimum 5 years lock-in ng iyong deposito. On the other hand, sa mga more than 5 years, ang pagkakaalam ko, walang interest yun. Walang bawas. So, maaari natin sabihin, bakit walang bawas? Simple lang. Ang pagkakaunawa ko dito, kapag ka more than 5 years na nakalock-in ang iyong deposit sa bangko, definitely magagamit ng bangko yon para sa kanilang negosyo. Definitely magagamit ng gobyerno yon sa pag-i-invest ng alin, yung pera mo na more than 5 years. So, lumalabas na parang incentive yon as a depositor kapag ka nakalock-in siya ng more than 5 years. So, on your part, incentive mo yon. So, ito ngayon yung SIMEPA Law this time. So, ang nangyari, naging fair. Uniform 20% interest. Nang alin? Yung interest income ng mga depositors. Whether exactly 5 years na nakalock-in or more than 5 years na nakalock-in, pag dumating na ang kanyang maturity period, it's uniform 20% na mababawas sa iyong interest income as a depositor. So, ang nireklamo natin, bakit mababawasan pa ng 20%? Bakit sana yung mga mayayaman ang magkaroon ng 20% na yan? Yung mga ordinaryong tao, yung mga low earner depositors, dapat wala sila. Naku po,
Dapat nating malaman na naging patas na. Dati kasi, ang naiipit dito ay yung mga eksaktong 5 years. Ngayon, lahat na. So ano yung ikinaka-upset natin dito? Ano yung kinakainis natin dito? Samantalang noon pa, ay meron na yan. Meron din nagsasabi sa social media. Meron din ibang nagsasabi na, naku, hindi na ako mag-iipon sa bangko. Mababawasan din pala sa ATM ko. Sa ipon ko sa ATM. Correct me if I'm wrong. Pag nag-log in ka ng 5 years or more than 5 years, pwede bang nakalagay yan sa ATM? Hindi ko alam yun. Nakalog in nga na hindi mo pwedeng magalaw. Ito pa, meron din nagsasabing, it's just a proposal pa lang. Hindi. Batas na yan And it was implemented first week of July, which is July 1, na magkaroon na patas-patas na 20%. So hindi ko alam, hindi ko maisip kung bakit naglalabas tayo ng hinanaing natin. Samantalang meron na yung dati. Dapat na matuwa tayo dahil lahat na. Hindi na exempted yung mga nakalock in ang kanilang pera sa bangko ng more than 5 years. Di ba? Okay, let's have into other perspective. Ngayon na andyan na yan. Para sa akin, bakit kaya ginawa ng gobyerno yon? Siyempre para lumaki pa ang tax collections. At ang gobyerno natin, mapagsilbihan pa lalo ang taong bayan. O alam ko yung inisip nyo, corrupt dito, corrupt doon, at marami pang iba, at ginagamit lang naman nila yun. Maraming pinagkakagastusan ang ating gobyerno. Ngayon, kung ganyan yung utak natin, puro negatibo, well, tumakbo ka as a politician, at ikaw na mag-solve ang mga problema natin sa buong Pilipinas. Ganun lang kasimple. So, anong gagawin natin? Magdedwell ba tayo doon? Magfo-focus ba tayo doon? At para ba tayo nakapako na lang? At hindi na uusad pa sa hamon ng buhay? Para sa akin, hindi. We should have diversification. Ganun lang kasimple. Halimbawa, imbes nilaan mo sa bangko at i-deposit mo ang iyong pera, we have different investment products, right? Ano mga ito? SSS Flexi Fund, pera, at ito ang gustong-gusto ko, MP2. Kasi ang MP2, sinasabi ko na before pa, ang kinikita ng pera mo dyan, pag inuhulog mo ang iyong MP2, 7 to 8%, if I'm not mistaken. Sa Flexi Fund, nag-try ako before, last 5 years, 4%. Ewan ko na lang ngayon. Kaya ang tinututukan ko, MP2, 7 to 8%. Ang alin? Ang interest na kikitain mo. May bawas ba yon? Wala. Again, wala. So, bakit tayo hindi mag-diversify? Bakit tayo nakafocus sa isang bagay lang? Pag-ipon sa bangko na 6% lang ang pwede mong kabigin at meron pang 20% na bawas. So, saan tayo? Sometimes, we need to have diversification. Napaka-importante yon. Hindi lamang naman sa pag-iipon Halimbawa sa isang bagay, ito palagi kong napapanood at minsan naiinis ako. Nako, ang tataas ng mga bilihin. Nako, ang taas ng presyo ng manok. Nako, ang taas ng presyo ng baboy. Nako, ang taas ng presyo ng mga gulay. Why could we not find a way to offset the problem? Bakit hindi tayo gumawa ng paraan para matugunan natin ang ating problema? Para matugunan natin ang ating mga pangangailangan? Magtanim tayo. Mag-alaga ng mga hayop. See? Diversification. Kaysa naman reklamo tayo ng reklamo. Nako, ang gobyerno, pinabayaan tayo. Humihirap tayo ng humihirap. Yun palagi nakatutok sa atin. Bakit sa ating sarili hindi natin magawa para sa ganon, mapaglabanan natin at masabayan natin yung inflation? Yung sinasabi nating corrupt sa gobyerno. Well, hindi naman may iwasan yon. Sabi ko nga, kung gusto mong tumakbo, tumakbo ka. Para sa akin, ang kuha ko dito, tinuturuan tayo ng ating sarili to work more, to invest more, to diversify more, to be resilient. Kasi pagka mag-dwell tayo dyan, mag-focus tayo dyan, wala. Hindi tayo talaga uusad. Sana po nakuha po natin. Ito po yung manong sana nagsasabing, salamat po. Sana po nakatulong po ko sa inyo sa munting advice.